And tonight on Private Convos with Doc Rica, we have actress Gladys Reyes, the timeless kontrabida. Wow! Thank you, Doc! Hello po sa lahat ng ating mga televiewers and of course, sa lahat po nang nanonood ngayon. Private Convos with Doc Rica. Excited na ako sa ating kwentuhan, Doc. Ay, maraming salamat at pumayag ka. Of course naman. Ba't naman po hindi? Oh my gosh, sana pumayag siya. But then you said yes. Do you know what Private Convos is about? Of course, yes. Yeah. Medyo nakita ko na rin ng ibang mga episodes ng Private Convos. And syempre, as a matured, di ba, mga ano naman tayo, adults. And I'm also excited to share, di ba, being I'm a married woman for how long, 20 years. Ayun. 20 years. Turning 20 this January. And 11 years kaming mag-boyfriend. So, in totality, 31 years of togetherness. 31 years. Yes, correct. So, bata pa kayo magkasama. Yes, yes. Oh yeah, I remember watching you. Yes, the both of you. Yung aming teleserye before, yes. Ilang taon ka noon when you met? Well, I was only 15 and Christopher, my husband, was 13. So, can you imagine, Doktora, he went to the set na bagong, ano pa nga naka-ano siya parang bagong tuli. Yes, nakamalong. Yun. So, bagong circumcised pa nung nag-report sa set. May eksena pa sana parang kunyari maglalampaso siya ng sahig. Hindi makaluhod. Kasi syempre, masasayad yung malong, di ba? Pero yun nga yung unforgettable na naalala ko. Kasi imagine mo, na magkakilala na kami during those time. Tapos, ito pala yung mapapangasawa. Diba? And ang galing. Parang 31 years, 15 ka nun, and hanggang ngayon, diba? Yes, opo. Kayo pa rin. And we have to say it, well, hindi madaming couples ang can last that long, especially this day and age, right? Yes. Okay. Lalo na, nag-umpisa kayo, na teenagers kayo. Correct po. Diba, during teenagers, yun yung naghahanap pa kayo ng ibang i-date. So, how were you able to manage that? Nung bata kayo, mag-start tayo doon. Opo, parang, kumbaga, childhood sweethearts, di ba? Kasi, hindi naman namin masabi talaga na instant na, uy, syempre that time parang crush, di ba? Pero kasi nakikita ko si Christopher noon as parang nababataan ako. Kasi nga 13, di ba? Saka bagong yes, circumcised. At saka meron pang time minsan, natutulog ako sa set, tapos maalimpungatan ako na, uy, hindi rin siya kumakain kasi hindi natutulog ako. So parang nagbabantay. Hindi pa kami noon So, tapos nakikita ko sumisipa-sipa sa hangin, nagkakarakarati sa hangin. Parang naglalaro. Naglalaro, nagkakarakarati sa hangin. So, syempre sa isip ko, ano ba yan? Bata? Diba? Yung pala gagawin akong bata. Pero, diba, ibig sabihin, nakakatuwa lang isipin na, wow, imagine, nakita ko pa siya na talagang grown into, di ba? Paano siya naging from teenager na talagang hanggang sa naging matured, di ba? From totoy. Yes, so, hanggang sa nakita ko naging matured siya, naging responsible and loving husband and father sa aming mga anak. Kaya talagang, syempre, lagi ko yung pinagpapasalamat sa Panginoon every day, dun sa aspetong yun. Oh, alam mo, napaka-importante niya, no, na yung everyday, pinagpapasalamat mo yung partner mo. Yes. Kasi ang dami sa atin, lalo na pag ganyan na katagal, nakakalimutan na Hindi, Parang nagiging taken for granted. Kaya ang ganda nung sinabi mo na, kahit ganito na kayo katagal, everyday pa rin pinagpapasalamat mo we should always be grateful, di ba? Even the smallest things na nangyayari sa buhay. Dapat nga, wag nating hanapin kung ano yung wala, di ba? Kasi pagpasalamat mo kung ano yung meron, and then ipag-pray mo kung meron ka pang gusto ma-achieve, kung meron ka pang gusto dumating sa buhay mo, ayun ang ipapanalangin mo. Pero for the meantime, kung ano yung nandyan, appreciate it. Yes! Hindi nga lang life is short, masyado ng ano yun, di ba? Cliché. Lagi lang sinasabi, oh, life is short. Hindi lang life is short. Life is unpredictable, di ba? You'll never know what's gonna happen. So it's better if you focus on what you have and be grateful for it. Yes, yes. Gusto ko tanungin, kung paano kayo nagligawan?
Yun, kasi nga, di ba, mga bata, actually, ano siya, galante. Oy! Oo, siguro isa yata sila gusto. Gusto nga, may naman libre sa set, ano. Hindi lang ako, pati assistant director namin, directors, tsaka mahilig mamigay, kasi ang mother niya nag-work sa abroad, ano, that time. So, syempre, lagi yung nakaporma, may bago laging sombrero. Noon, di ba, uso pa yung pag mahal yung sombrero, may ilang tahi yun eh, di ba? Parang mga para anim. malaman mo kung original. Original, parang may 6 na tahi ba yung 8. Basta mas maraming tahi, mas mahal. So, wala lang sa kanya, pinamimigay niya sa assistant director, nagpapasikat yata sa akin, so ganyan. Tapos, papabili ng pagkain. Mahilig siyang magpalibre, maglibre. Mahilig siyang magpakain ng mga tao. Gusto niya yung kumakain lagi sa labas o kaya may mga dumarating na deliveries, ganyan. Mahilig siyang magregalo sa akin. Actually, bilhin mo, bata pa siya, pero set of jewelry. Oh, wow! Talagang ligaw na ligaw. Yung talagang may gifts, ano. Flowers, yes, mabigay din siya. Pero parang mas noon, mahilig yung magregalo ng talagang terno-terno. Heart na earrings, may heart na necklace, may heart na singsing, yes, meron pang ganon, siya kagalante. Tapos, ako naman, syempre, nung una, si Judy ang una nagsabi sa akin noon, when we were working together, uy, crush ka ni Christopher, sabi niya. So, actually, hindi mo napansin? Deadma ka, ganyan? Actually, cute na siya noon, parang Enrique Hillia, nung bata. Parang si Enrique, nung kamistiso, kasi may French blood si Christopher, no? So, napapansin ko na, yung cute, talagang gwapo naman talaga. Kaya lang, yun nga yung nag-ano sa akin na kaya lang bata. Parang feeling ko, parang bata pa, ganyan. Kasi being the eldest sa family namin, sa magkakapatid, siguro ganun lang din talaga ako kaagang nag-matured. Alam mo, yung outlook ko sa buhay and all. Though 2 years lang naman yung aming pagitan sa age, parang hindi ko agad na na pwedeng maging kami. Ganon. So, hindi ko kagad na-entertain yung ganung thought. Pero, nung sinabi ni Judy, crush ka nino, parang siya pa yung naging bridge. So, hanggang sa, yun na nga, si Christopher, pumupunta na sa bahay namin. Old school ng ligaw. Pupunta sa bahay. Pero dahil minor, kasama yung manager niya that time, si Tito Baying, wala na siya ngayon. Pero, nandun. Tapos nauso pa nun yung daylight saving time, di ba? Tapos laging brown out. Ay, oo, laging brown out nun. Nakatira kami nun sa Valenzuela. So, syempre pag brown out, ang init-init. So, yung manager niya sa labas nagpapay-pay na ganyan. Tapos si Christopher, ang tiyaga-tiyaga kasi manggagaling pa San Pedro, Laguna, tapos kami Valenzuela. Talaga? Yes. So, talagang tinatyaga ka niya yes, nun. parang nasa magkabilang di ba, side. Kasi pa-north ako, tapos siya nasa south. So, yung tiyaga, and then at the same time, yung nakita ko kagad yung pagmamahal sa family ko. Hindi lang ako yung mahal, hindi lang sa akin siya mabait, hindi lang ako yung gusto niya, kundi pinapakita niya yung respeto at pagmamahal sa pamilya ko rin. Lalo na doon sa aking youngest, yung aming youngest na sibling, yung may special condition siya, which is autism. Aking bunsong kapatid, si PJ, who is already 41. Pero, nakita ko sa kanya na parang hindi siya parang, alam mo yun, di ba? Usually, pag hindi ka sanay na, dahil mahalata mo pag may iba, di ba? Like si parang PJ, iba. nagja-judge na sila yes, agad. so parang may tingin na nagja-judge, di ba? Pero si Christopher hindi Parang, na kagad, alam mo yun, yung gets niya na agad, kung paano pakikisamahan si PJ. Kaya lalo ko talagang napamahal sa akin si Christopher, So, ang Marakla, di ba, it lasted for 5 years? 5 long years. So, parang 1 year din siya na almost naligaw, ganyan, bago yun talagang naging kami. And at the same time, in-invite ko rin, bago din talaga maging kami, in-invite ko siya sa church because I'm a member of Iglesia ni Cristo. And then, syempre, ang father ko, very strict, kahit na mas may edad ako kay Christopher, pero inano niya, kasi parang sinasabi talaga ng father ko, kahit noon na, ang hirap-hirap na maging magkasama ng parehong, hindi pareho yung faith, paniniwala, di ba? So, sabi niya, invite mo lang anak sa church si Christopher. Siya naman na magpapasya niya, wala namang pilitan doon, di ba? Kasi sa church naman namin, hindi naman pilitan, sa pilitan. And then eventually, siguro, kakapray ko, we call this panata Ewan ko, Doc, pero if it's too good to be true, pero when I knew it from the start, imagine, I was only 15. Pero alam ko na yata, nung time na yon, na pinag-pray ko si Christopher, alam ko na ito yung makakatuluyan ko. I don't know if it's too good to be true. Bukod sa, syempre, ang gwapo naman talaga niya, di ba? Talagang napakagwapo. Bukod doon, parang hindi ko na, ewan ko, parang aga kong
sinara yung isip ko na hindi ko na yata makita yung sarili ko na iba yung kasama. makakasama. So parang siya talaga. Oo, grabe, diba? Na-imagine mo yung sarili mo na, okay, ito yung makakasama ko. Kaya nga parang ng sabi ko matagal rin, na may panahon. ganun pala kasi it happened to me di ba? So totoo, too good to be true man, pero it happens, di ba? So siguro isa yun, tapos panalangin, ganyan, hanggang sa isang araw siya na nagsabi na, gusto kong mag-convert sa INC, ganyan, na hindi ko siya finorce or anything. Siya yung kusang loob. Until talagang he understood our doctrine and all, ganyan. Hanggang sa, syempre, yung father ko, malaking factor na yung parents namin naka-guide. No? Yung parents ko, kasi yung parents ni Christopher that time, nag-abroad eh. So, yung mother niya, no, specifically. So, talagang parang naging anak na nila si Christopher. Kasi sila din halos yung, di ba, naging guidance din ni Christopher. Kasi nga parang from magkababata, childhood sweethearts, di ba, that blossomed into a talagang serious relationship. Pero like any other couple, syempre, it wasn't that easy, ano? Hindi easy ride eh. I'm sure. Syempre, mag-start pa naman kayo na bata pa kayo, totoy at nene pa kayo. And he's my first boyfriend. So, I wanna just first and last. Yes. So, you see, Criso, syempre, alam mo naman, si Criso, ever since, ang tawag ko nga dyan, lagi, kasi Goldilocks, lagi may bit-bit. Dahil maraming kaibigan. Hindi pa sa lubong. Lagi may bit-bit na kaibigan. Okay. Kasi palabarkada yan, nung bata siya. So, lagi may bit-bit ng mga friends. Yan, minsan pupunta sa bahay namin, 10. So, syempre, biglaan, lagi pa naman parang ambulansya, laging emergency, lagi pupunta ng biglaan. Luluto naman yung tatay ko, ganyan, ang tiyaga-tiyaga. So, hanggang sa, siguro, there was a time lang, siguro 1.5 months or 2 months, we separated. Nung mag-boyfriend and girlfriend kami. Ilan taon kayo nun? I think that was, parang nga tuloy yung sabi ko, parang totoo yung 7-year each siya. Parang yun ika-7th year yata namin. Mga as boyfriend and 20s girlfriend. na kayo, Oo, mga 20s na kami noon. Na I really thought na hindi na talaga magkakabalikan. Pero siguro yung mga nanonood ngayon, malay nyo, may pag-asa pa, di ba? Kami nga, 1.5, 2 months, we separated, pero, di ba, at the end, talagang kung kayo, siguro kayo. Oo, diba? ano yung naging dahilan? Yung mga bit-bit niya, Goldilocks? Hindi naman po. Noon na, siguro isa namin over familiarity, kasi parang, di ba, almost half ng buhay namin magkasama na kami, di ba? Masyado na kaming pamilyar sa isa't isa. At the same time, syempre, ang teenage years, di ba, maraming gustong explore yan, maraming gustong gawin, kabilang ako doon sa mga dalagang Pilipina. Yung pagka-conservative ko siguro and all. Yung syempre, di ba, that time, marami siyang gustong puntahan. Na hindi naman ako, parang ako hindi ako komportable yung puntahan yun. Mga ganon, di ba? Or pag masyadong maingay yung lugar, din ako masyadong, kasi homebody talaga ako doon. So, baliktad kami. Siya talaga yung outdoor, di ba? Or very extrovert. outgoing. Yes, so, ako hindi naman ako introvert, pero mas homebody ako. Mas nag-i-enjoy ako sa bahay. Minsan ako yung pupunta, napakaliit nung circle of friends ko, pero I see to it na consistent. No, I call them consistent friends, like Carmi Martin. Of course, Judy Ann, Angelo, and Claudine are my longtime friends na rin. And there's Donita Rose also, no. And now, kaibigan ko rin yan sila, Almira Mulak, ganyan. And may bago nga kaming sali sa barkada, Tita Rio Loxina. Dahil sa aming show, di ba? Pero, yun nga, ang kasi doon, baliktad kami ni Christopher. Si Christopher yung talagang, wow, ang dami talaga, buhos talaga ang barkada. No? Although, meron din naman talagang totoong kaibigan. Until now, kaibigan niya. Pero kasi, hindi ako ganun kadaling magtiwala. Sa mga tao, syempre, lalo na rin sa industriyang ito, dito ka lumaki. So, mahirap din. It's understandable. Talagang aminado naman ako na mag-boyfriend kami. Medyo selosa talaga ako. Probably because, yung yung lumaki ako sa household na hindi ako sanay ng gano'n, na babae, lalaki, ganyan, na maraming kaibigan both, super close, kahit na opposite sex, di ba, ganyan. Kung mag-aka pa na ganyan, wala lang din yun. Sabi mo pero nga, syempre, dalagang Pilipina ka. Pero kasi sinasabi ko kay Christopher, naniniwala ako sa instinct eh. Yung pag meron akong naramdaman, halimbawa may pinakalala siya, o kaibigan nila, o tropa daw, kono, halimbawa gano'n. Pero meron akong biglang instinct na, hindi tropang tingin nito kay Christopher. Yung gano'n. Sa verbal ako sinasabi ko kay Christopher agad. Wala ko tiwala dyan. Parang gano'n. Hindi, yan, matagal namin kaibigan niya. Sa'yo wala. Pero siya, meron siya sa'yo. Parang gano'n. Alam ko kagad. And, tapos, only to find out, meron nga.
Yung gano'n. So, ano ginagawa mo pagka gano'n? Hindi, syempre, si Christopher, parang vindicated ako. Sasabihin niya, parang, oo nga. Meron nga. Tsaka siya didistansya, ganyan. Pero kasi si Christopher nga, dahil pala kaibigan na tao, walang laging mali siya sa kanya. Pero laging friendly lang talaga siya. Friendly lang talaga siya. Tsaka hindi rin siya mahilig na kasi siguro alam mo kung napakababaero niyan, balaka hindi kami nagkatuluyan yan naman. Napaka-importante sa akin ng loyalty, napaka-importante sa akin ng faithfulness, di ba? And for me, ano yun respeto sa yung pagkababae yun, yes. di ba? Lalo na sa isang mag-asawa, lalo na, di ba? Hindi hindi excuse na, hindi ako napapansin ng asawa ko, walang excuse doon na para maghanap ka ng iba kasi totoo. Sabi ko nga, yan. ang pinapagsama ng Diyos, hindi pwedeng papaghiwalay ng tao, di ba? Yun naman talaga ang nasa ano natin, di ba? Ang doctrine sa atin. Kaya siguro, ganun siguro, yung iba rin yung ano namin ni Christopher, yung bond namin, yung foundation, because pareho kami ng pinaniniwalaan. Kaya yun nga yung sinasabi ng tatay ko na, mahirap talaga magkasama kung magkaiba ng faith, magkaiba ng pinaniniwalaan. Kaya, yun, dahil si Christopher naman, thank God, na siya mismo, hindi ko naman kailangan pilitin, di ba? Pero we have the same faith. So, siguro, yun ang biggest factor sa aming relationship po. Yung paniniwala ninyong dalawa. Yung faith, yes. Oo. Gusto kong malaman, no? Kasi very curious ako about different faiths. So, dito sa paniniwala nyo, ano yung mga parang priority bilang mag-asawa? Ano yung mga turo sa mag-asawa? Of course, pag mag-asawa na, syempre, intimacy, di ba? Yes. Yan, napaka-importante niyan. And aside from that, sabi ko nga, hindi naman secret, pero sa amin talaga, nagwo-work yung prayers, patience, partnership. Yeah, 3 Ps. Kasi prayers, kasama na dyan yung faith, di ba? Totoong-totoo yun na kami po, meron kaming nakatakda na prayer sa house every 12 noon, ganyan. Kung may oras talaga. Yes, kung hindi man kami magkakasama ng mga oras na yon, basta pagdating ng 12, magpe-pray kami ng kung saan man kami nandoon. So, constant yun. Ang pinagpe-pray namin, of course, aside from health, di ba, blessings, ganyan, safety, protection. Pinagpe-pray din namin yung kung merong may sakit, di ba, hindi lang sa family, kung sa friends and all. And, syempre, lalo na yung mga anak namin. Of course. Sabi ko nga po, hindi naman natin pwede talagang, ang mga batang, hindi natin pwedeng bantayan 24 oras, di ba? 24/7. It's really hard. Tapos, iba rin ang parenting ngayon compared sa parenting noon ng mga parents natin. So, hindi na natin pwedeng, ano na sa kanila, ayaw nila yung narinig yung, naku, nung kami noon, ayaw nila yun. Naku, nung ako noon, hindi na pwede, hindi na applicable sa kanila. Iba so, yung paano style. mo ginagawa? Paano mo, you have 4 children, yes, right? You have 4 children, and parang listening from what you're saying, it sounds like you're really like nurturing them to be like you and your husband, kung ano yung pagsasama niyong dalawa. So, paano mo ginagawa yon ngayon, at this day and age? Kasi di ba, dapat naman talaga you walk the talk, di ba? Yes. Minsan nga, parang mas importante sa kanila, you live by example, di ba? Na hindi ka lang din talk ng talk. Minsan nga, kahit di ka masyado mag-talk, pero yung nakikita nila sa'yo, di ba? Yun na yung magiging pattern din nila. Maging modelo nila yes, yun. Yun yung pwede nilang baka maging ano sa buhay, di ba? Eventually, when they have their relationship na rin. Pero aside from that, syempre hindi kami perfect na magulang. Hindi po sobrang perfect ang harmony sa bahay. Sumisigaw din ako, ganyan. Minsan lumalabas yung pagkaklara ko. Nagiging kontrabida ka ba sa bahay? Naku, lalo na kapag nagtututor ako ng mga anak, naku, nauubos ang pasensya ko. Yung hindi ba ko, ano ba yan? Hanggang ngayon, nagtuturo pa rin ako ng pandiwa, pang-uri. May 6-year-old ako, di ba? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin naiintindihan. Hindi pa rin natapos yung pagtuturo ko ng mga pang-abay, ganyan. Pero, at the end of the day, ang ano talaga is communication, di ba? Meron nga lang tayong iba-ibang style of how you communicate with them. Ako naman, aminado naman ako na hindi naman ako laging, hindi ko rin kaya yung laging kalmado. Yes. Kasi, mahirap yun eh. Pagpasensyahan nyo na talaga, yung mga nanonood ng mga ano ngayon, Gen Z, or kung meron mga nanonood sa atin ng mga anak, ganun talaga ang nanay, di ba? Mas emotional, syempre, mas, most of us, na nanay, ganun. Hindi kami pwedeng laging kalmado. Kasi, minsan, di ba, ang ingay, paulit-ulit. Alam nyo ba kung ba't kami paulit-ulit? Kasi, hindi namin nakikitang nakikinig kayo. Totoo. Kaya paulit-ulit, di ba? Hindi naman dahil baliw lang kami na walang rason kung ba't kami paulit-ulit. Pero more of like, meron kang lesson na sinasabi.
Diba? Yes, oo. So, kailangan talaga minsan, paulit-ulit. Lalo na kung nakikita namin na parang hindi naman kayo nakikinig o hindi nyo ginagawa. Minsan kasi talaga namang totoo yung parang pinasok lang dito, nilabas lang din doon. Diba? Tapos, pagdating nung inulit na naman. Hindi nga nakinig, di ba? Ilan taon na yung mga anak mo? So, my kids are, Christoph, our eldest is 17, turning 18 on January. Akisha, our only girl, is 15. And then Grant, another boy, 13. And then si Gavin, yung boy na naman yung aming bunso, 6. Oh, wow! Yes, so siya yung unexpected blessing namin. Yes. Unexpected blessing? What happened then? Hindi, because we really wanted sana na 3 kids. So kasi, syempre, si Akisha being the middle child, hindi siya magsasuffer sa middle child syndrome because she's the only girl, di ba? So, nagpunta kami ng asawa ko sa San Francisco, malamig. Hindi. Madaming doon, madaming makikita sa San Francisco. Aside from that, nakita ko rin kung siguro blessing in disguise na dumating yung ika-4 namin anak because feeling ko yun din yung nagdugtong kahit papano ng buhay ng tatay ko. No, before he passed away last 2021, 4 years niya pag naalagaan yung aming bunsong anak. Parang na-recharge siya nung dumating yung bunsong anak namin eh. Na-recharge siya na, uy, may baby ulit. So, may papasyal na naman ako, may spoil na naman ako. Yes, nagkaroon siya ng purpose along with my mother. And then, unfortunately, he passed away last 2020. Pero feeling ko kung hindi dumating yung bunso namin, baka mas napaaga yung father ko. Kasi, well, health-wise, aminado rin naman siya, medyo matigas yung ulo niya noon, di ba? Kaya hindi niya masyado inalagaan yung sarili niya. Do, syempre kami sana, firm sana, pero di ba minsan, ang mga magulang natin, medyo pag matigas ang ulo, parang minsan gusto mo sanang i-spoil na lang, di ba? Kaya lang, nandun din yung gusto ka pa namin sana makasama ng matagal. Hayaan nyo na ako, may mga ganun sila minsan, hayaan mo na ako. Pero, yun nga, feeling ko yun yung purpose ng kaya siguro nagkaroon kami ng unexpected blessing para din sa father. Ilang taon ka noon when you found out that you were pregnant? Nagkaroon pa nga kami ng nagka-miscarriage pa ako. Because after we got married last 2004, nagkaroon kami honeymoon baby. So after 2 months, pregnant na sana ako. And then it was a blighted ovum. So, not meant, diba? Bugok, kumbaga sa itlog, sabi nga nila, hindi talaga na-develop. So, that time, syempre, dahil first time, mom ka supposedly, talagang I was really crying, feeling ko I was overworked, sinisisi ko sarili ko. Pero and then, the OB explained to me na hindi, ang blighted ovum, kahit anong alaga ang gawin mo dyan sa sarili mo, hindi talaga mabubuo. Because, yun nga, hindi siya na-develop na, di ba, yung, siya, kumbaga sa itlog, bugok ang term nila. So anyways, after that, yun, nagpaalaga na ako sa OB, na kung sino rin na nag-DNC sa akin. And then, after a year lang, tapos almost 2 years, doon ako nanganak kay Christoph. I was already, 27. Kasi 25 when I got married eh. Yes, 27, then 29, and then 31. Tapos, wait, kung 27, tama ba ako sa math ko? Teka lang, math. Teka lang. Kasi, si Gavin, yung aking huling anak, 40 ako. Kaya nga eh. So, tapos kasi, alam mo, ang dami kong gustong gawin when I was turning 40 that time. Sabi ko, kasi hindi ako marunong mag-drive. Sabi ko, mag-aaral ako mag-drive. Talaga? Yes, ito yung to-do list ko. On my 40th. Tinawanan kita. Hindi ka pala marunong ikaw marunong ka. Buti ka pa. Di ba? Ako, to think, kontrabida ako lagi sa scene. So, minsan, ganyan. Cut! Papalitan na ako, syempre. So, pag andar ng kotse, tinted, hindi na ako yun. Ayan, binuko ko na tuloy. Tapos, sabi ko, on my 40th, kailangan matuto ako mag-swimming. Hindi na ako mag-swimming. Oo, hindi na ako mag-swim. On my 40th, dapat marunong ako mag-bike. Kasi sidecar lang yung alam ko. Hindi na ako. Ang dami ko, hindi actually nakakakontrabida yung, yung personality ko in real life. Kasi ang dami kong hindi alam gawin. Talagang, medyo, taminado naman kasi bata pa ako, artista na ako. So, may sheltered din talaga. So, medyo pampered. Di ka dati hindi ako nakakalaro sa labas. Hindi kasi ako mahilig. Mas, ako, homebody. So, mas indoor ako. Tapos, dati hindi ako marunong tumawid. Hanggang nung high school na ako sa San Sebastian, yung father ko, hindi naman kami mayaman na pero ihahatid niya ako hanggang rekto, ganyan. Tapos itatawid niya ako. Pag nandun ako sa gate ng school, tsaka niya lang ako iwan. Ganon, para ako elementary. Tapos natuto yata akong mag-commute din, ganyan, medyo late na. Kaya ngayon, iniiba ko sa mga anak ko. Kaya si Christoph, I'm very proud of him. He graduated first honor in his senior high. And then now, he's in UP, first year college, and then he knows how to
ride a jeep, ganyan, kung ano man yung marunong mag-commute. Sabi ko nga, sa panahon ngayon, ang mga bata, hindi dapat laging sheltered din. No? Mahirap Siyempre, din importante kasi, yung safety. Yes, diba? of course, importante yung safety. Pero, dapat yung kaya rin nila pagka, di ba, pinakawalan mo Pag dyan. sila na. Yes, so, paano in case of emergency na, di ba, kailangan mag-commute or ano, basta as long as alam mong, di ba, may safe naman sa lugar na yon, At di ba? saka may lakas ng loob. Hindi Yes, yung wala silang magagawa. Tapos he's very active in sports, he's doing jiu-jitsu and all, ganyan. So, hindi lang siya more on academics, hindi Kaya gusto ko yung ano niya kasi yung holistic, di ba, approach nung ano niya. So, and sa akin naman, nakakatuwa nga na kasi kung ano yung mga hindi ko naranasan noon, yun gusto ko. Naranasan nila. Katulad niya, in-enroll ko sila sa swimming class, under Lozada, di ba? Yung para the best na of sila the best. mag-swimming, hindi na nila in 1040 sila. Yes. So, lahat sila, mga Lozada babies yan, kasi marunong mag-swim lahat. So, sabi nga ni Donita Rose, naalala ko, ha? Hindi ka marunong mag-swimming? Ang Pilipinas, napapaligiran ng tubig, di ba? Paano pag nagkaroon ng, tsunami? Sabi ko, di pa tayo. Di wala na ako. At saka diba, nung panahon na puro brown out, yun yung gagawin magsiswimming ka. Pero dahil nagtatrabaho ka nga, hindi mo siya natutunan. Medyo marunong ako mag-floating. Hanggang dun lang. Tsaka yung pag hindi ako confident na malalim yung apakan, hindi ko abot, ayoko, hindi ako confident. Salbabida pa lang dapat niririgalo sa'yo. Ang galing, ang galing. So, nung nalaman mo na 40 years old ka na, yun nga, you have your youngest. Ano yung naramdaman mo nun? Wow, mixed emotions actually. Pero syempre, dahil nga kabisado naman natin katawan natin, di ba? Alam natin if something is, di ba, off, di ba? Na hindi kayong, kasi paano ba? Siguro parang medyo emotional din ako and parang, kasi naalala ko noon, galing kaming Amerika. Nauna ako umuwi bago si Christopher. Pero parang may mga mood swings na ako na di mo na ma-explain. Oo, ang tagal-tagal mo dyan, ganyan, parang, ganyan, ba't di ka pa kapagod umuwi, parang ganyan, naiinis ako. Tapos nag-gym pa nga ako, kasi feeling ko, para pagbalik niya, magulat siya. May mga ganun pa ako na, hindi ko, sinisikreto ko na nag-gym ako, ganyan. Tapos when I found out, ayun, di lahat ng mga to-do list ko na to drive, wala, nabura lahat yun, syempre, hindi mo naman pwedeng gawin yun habang pregnant ka. And I took care of myself then, and syempre si Christopher naman has been very supportive ever since. Kasi alam ko din naman na hindi na ako ganun, compared nung 27 years old ako, na nanganak ako sa unang anak ko. Iba na yun, di ba, na ngayon 40 ka. So, totoo yun kasi nung 27, at lahat ako CS. Oh, wow! So, pero alam mo na, ibig sabihin, forever virgin. Diba? So, yun. Kaya, iba talaga ang katawan. Hindi ko alam kung sa babae lang yun, sa lalaki din. Pero sa babae, iba yung nung nanganak ka ng 27 ka, nung sa 40 na. Iba naman, ibang-iba talaga. May anak ako, yung isa nanganak ako 23, yung isa 32. Iba yung feeling. Iba. Mas mahirap actually. Nung 30s ka na. Kesa syempre nung bata ka, maliksi pa yung katawan mo. Yung recover. Pero wiser ka na nga lang. Kasi alam mo na. Alam na kung anong gagawin. You know what to expect. Alam mo na kung anong gagawin, di ba? Or how to take care of yourself. Pero yun nga, talagang pinrepara ko rin yung sarili ko. Because I know, hindi na ganun ka, it's not the same anymore. Kumbaga, di ba? Yung katawan mo, yung healing mo, di ba? Yung recovery mo. Pati yung mental state mo, spiritual state. So, awa naman ng Diyos, di ba? Ako nagkaroon ng mga postpartum. Because I think, isa rin sa dahilan kaya pumapasok ang postpartum, yung feeling nila yung pagod na pagod sila, nag-aalaga ng anak. Tapos, kasi yung support system ng family, napaka-importante. In-laws, napaka-importante nila. And even your own parents, kung malapit sa'yo, kung napupuntahan ka lagi, ang laki-laking tulong nun. And even your partner, diba? Yes, 4 na anak. How was your sex life? Yung intimate moments namin ni Christopher, parang ang kami, ba sabihin ko, yung, tawag doon, yung late, ang tawag din? Late bloomers. Yes, parang late bloomer. Kasi siguro dahil nga sabi ko nga, may pagko-conservative kasi ako. So, syempre, di ba, parang noon, para ka lang, follower ka lang lagi. Parang sunod ka lang, sunod kung anong ganyan. So, parang minsan nahihiya ka kahit mag-asawa na kayo, ganyan, ng mga early years of marriage, ganyan. Pero yung ngayon, para bang you're more vocal, you are more, hindi naman, ba yun, yung parang, minsan yung, you also have to, parang to add fire, di ba? Yes. Sa inyong so, paano mo ginagawa yun?
Well, syempre, it helps na yung communication ninyo open, di ba? Malaking factor yun na you communicate well, na wala, alisin muna natin yung hiya kasi mag-asawa naman kayo. Yun din yung sinasabi ko yung mga mag-asawa, parang sinasabi nila nahihiya ako sa asawa ko. Pero parang, asawa mo na yan bakit ka pa mahihiya? Yes, diba? Hindi kasi, di ba, ang dami naman nating na lalaman ngayon sa totoong buhay talaga, di ba, na parang isa yun sa nagiging dahilan, di ba, kaya hindi nag-work yung relationship. Kasi nga, kahit naman si Christopher, sinasabi niya sa akin na, ba't pa ako maghahanap sa iba, di ba? Bakit ako ma-attract sa iba? Hindi, ibig sabihin, ba't ako ma-attract sa iba kung nandyan ka, asawa kita, at the same time, alam mo yung ikaw mismo, yung gusto mo, 'di ba? Na ibibigay talaga ng asawa mo, 'di ba? Na fulfill, 'di ba, yung walang gap. So, bakit ka, 'di ba? Walang rason para walang humanap ka ng iba. para maghanap ng iba, walang rason para magdagdag ng stress. Yes, 'di ba? Bakit pa? Correct. So, it's better that you parang address everything between the husband and the wife. Open dapat yung communication. Meron bang time na nagka-problema kayo? Kunyari, the passion died down, na alam mo, parang napansin ko lang sa amin, the more na mas often kayong, di ba, may intimate moments, parang mas masaya, di ba? Hindi, tsaka parang mas gusto nyo lagi kayong magkasama, mas malambing kayo sa isa't isa. Mas lumalambing kayo sa isa't isa. Mas parang mas ganado, di ba, ang inyong Pero yung parang minsan pag pareho kayong busy, di ba? Tapos medyo matagal bago na naman kayo magkaroon ng intimate moments. Parang the more na parang kang walang nagsusungit. Parang siguro part yun ng kaya ka masungit. Kasi kulang na, di ba, sa talagang parang yung that kind of intimate, connection. yes, kulang na sa intimacy. Kaya nga, hindi dapat pabayaan yun. Kailangan hanapan yun ng oras. Minsan, alam mo, dati guilty ako dyan, Ano tip mo sa paghahanap ng oras? Hindi, kasi dati guilty ako na pag lumalabas kami, halimbawa, mag-check-in sa hotel, ganyan. Laging dapat kasama yung mga anak, hindi ko ma-team na, mga bata, ganyan. Tapos, halimbawa, magde-date kayo, check ka ng check. Kumusta yung mga bata? Well, naintindihan ko naman din, lalo na yung mga first-time mommies, diba, gano'n naman talaga. Pero kasi, alam mo, kailangan din nating maisip na ang mga bata, lalakihan eventually, magkakaroon ng sarili-sariling pamilya. Kaya importanteng patibayin natin yung marriage, yung relationship ninyong mag-asawa. At the end of the day, kayong dalawang matitira sa isa't isa. Diba? So, hindi rin naman sasama yung anak mo sa'yo diba? All the time. At magkakaroon ng sariling pamilya yan. Okay lang yan, of course, to be supportive. Andyan ang guidance mo. Pero pag sa tingin mo, kaya na nila, diba? Kailangan talaga magano na. Walang oras? Hindi. Kailangan nyo talagang hanapan ng oras na mag-date. Oo. Paano? 31 years, pero we're still dating. We still go out. We go to hotels and we do staycations. Ano yung favorite date mo? Sige, top of mind. Out of town yung namin lagi. Ano ba? Yung minsan kahit about 3 days and 2 nights. Christopher kasi, tsaka yung sister-in-law ko, nagmumotor sila. So, minsan mag-ride. Pero ako nakakotse. So, ikaw na nagda-drive? Hindi rin Oo, nakasaya ko sa couple friend namin. Couple kami. Dalawa ganyan. So, yan. Tapos pagdating doon, syempre, di ba, aside from ang ganda ng view, may beach, may nature, tapos may intimate moments kayo, unlimited intimate moments together, di ba? Unlimited, iba yung nasa isip ko pag unlimited intimate talaga, di ba? Parang, parang kung gusto yung nasa kwarto lang kayo all day, walang i-istorbo. Hindi yung Mami, totoo. Diba? Totoo. Mami, can I get my mga ganon, diba? Kasi hindi mo na alam kung anong gagawin mo. At saka, ano ba to? Kwarto ba nila to? Bakit can I get my Diba? Yung ganyan. So, yung minsan yung walang distraction, diba? Minsan pa nga, nakakatulong pa nga pag wala masyadong signal. Yes, diba? Kasi wala kayo sa telepono. Minsan kasi syempre yung work, hindi mo mapigilan, i-check ng email, check ng messages, ganyan. So, ang laking tulong nun, yung siya mismo, yung talagang i-effort po tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, naantay ko kasi siya na magyaya sa akin. Kung di ka niyaya, di ikaw na. Oo. Mahiya ka pa ba? Asawa mo naman yun, di ba? Oo, meron mga ganun na parang, ay, hindi naman niya ako niyayaya, so baka hindi niya ako gusto. Yes. Mag-asawa kayo, magkasama kayo, so malalaman mo kung hindi ka na niya gusto, di ba? Yes, oo. Baka niyaya mo tapos siya. minsan may excite ka pa ngayon. Bibili ako ng bagong outfit, di ba? Kasi mamaya, syempre, di ba, pagtulugan na, di ba? Ang tawag ko doon, panggising. Hindi pantulog. Di ba? Bibili ka ng bagong panggising, di ba? Yung ganyan. Kasi syempre, para yung ganun dapat hindi rin tayo nasa-stuck doon sa
Minsan kasi talaga nakakawalang gana, di ba? Yung pagkita mo, ano ba yan? May ano pa May dito, bacon, may tas-tas bacon pa pa dito. yung Oh, damit. yan yung nakikita lagi sa bahay. Mano ba namang, di ba? Ito naman, special moment yun naman to. Medyo effort ka rin naman sa itsura mo, di ba? Yun din ang kailangan malaman ng mga tao, no? Na kailangan may effort pa rin sa sarili mo. Hindi yung pwedeng pabayaan mo in a sense na wala ka ng pakialam sa sarili mo kasi makikita rin yun na asawa mo. Tsaka yung dapat may, lalo na tayong mga babae, ewan ko lang sa akin kasi, parang dapat yung mayroon pa ring mystery, may konting mystery. How? Alam mo, maniwala ka until now, hindi ako yung lagi na nagbibihis sa harapan ni Christopher. Yung ganyan, yung nakikita niya, basta, nakabad ka? Yung ganyan, bihis ka lang ng bihis na ganyan. Hindi. Parang, siguro parang it leaves, din doon sa asawa. Parang diba, longing. Tsaka yung, uy, mas maliit ba yung waistline niya ngayon? Yung mga ganyan, di ba? May ganung di ba? O, di, malalaman na lang niya yan pag hinawakan na, di ba? Yung pagka-intimate moments yun na together. Pero hindi, wala ka ng pakialam. Minsan parang wala ka pa sa mood, di ba? O minsan hindi maganda yung inner garment mo, di ba? Yung ganyan na nasuot. So, parang, siyempre naman, bigyan din naman natin ng yung rason para din masabik yung asawa natin na nakikita tayo na ma-look forward niya, di ba? Yung intimate moments together. Yeah. So parang that's how you arouse him to yung that mystery and also taking care of yourself and making sure na syempre gandang-ganda ka rin sa sarili mo. Yes, dapat confident ka, di ba? Kaya malaking tulong din, alam mo, na you help each other. Sabi ko nga po, yung communication in such a way na halimbawa, pag sinabi sa'yo ng asawa mo na medyo tumaba ka, huwag kang ma-offend. Kundi, gawin mong challenge yun, magpapayat ka, di ba? Pero kasi kami ni Christopher ganun hindi naman niya sinasabing, ang taba, ang sasabihin niya, bebe, medyo ganyan. So, try mo ito. Medyo cute ka ngayon. May sasabihin siya, hindi kasi sasabihin niya, sa TV, laki ng braso mo, ganyan. So, ganyan, try mo itong na to. So, katulad nun, tinry ko yung IF niya, ganyan. So, you help each other, di ba? To look good. And then, halimbawa, sabihin ko naman sa kanya, bebe, parang dahil lagi ka expose sa sun, yung skin mo, medyo nagda-dry, ganyan. O, di ba, anin ko, i-massage ko, ganon, yung magmalasakitan kayo. Yon, malasakit. Magmalasakit kayo sa isa't isa. Ang ganda nung sinabi mo, kasi parang ang pinapakita nyo, you don't attack each other. So, it's more of a safe space na kahit sabihin niya na, baby, yung braso mo medyo malaki. Hindi ka na-o-offend kasi alam mong galing siya from a space of care and love. Na, he's just taking care of you. Ayaw din nga niya yung sinasabi niya yung pag sobrang payat. Ayaw din niya. Kasi, katulad niya, pag umuhumpak masyado yung mukha ko, ganyan, sasabihin niya, para ko rin siya nutritionist actually. Sabihin niya, bawasan mo yung hours ng IF mo, ganyan. Sabihin niya, ganyan. Tapos alam mo ba na ganyan. Water retention lang yan. Mga ganon. Kasi it helps din na si Christopher is health conscious, di ba? Tapos, healthy rin naman siyang kumain, ganon. Though, siya yung may gout, ewan ko, yung mga lalaki yata ngayon, dahil siguro active din sa sports and all. Pero, yun ang na-appreciate ko din sa asawa ko. And, alam niyo po, be verbal also. Yung pag na-appreciate nyo naman, nagaganda kayo sa miss nyo nung oras na yun, nung araw na yun. Kailangan sabihin. Yes. Sa totoo lang, ang asawa ko ganon, na-appreciate ko yun, yung ganyan, yung minsan, nagkakatitigan na kayo bago na kayo matulog, bago kukwentuhan kayo. Ayan, lapit-lapit na mukha niyo sa isa't isa, di ba? Tapos, minsan, parang sasabihin niya out of the blue na, ang ganda mo, parang ganyan. Oo, ganyan din yung asawa ko na minsan nakala mo parang palagi kanyang gusto. Parang ready ka nga, minsan parang sa sarili mo, may mga times talaga na hindi ka nagagandahan sa sarili mo ng araw na yun, insecure ka. Sasabihin nung, lagi naman sinasabi ni Christopher sa isa't isa, dapat hindi natin ito maramdaman, na nai-insecure tayo. Kasi, ibig lang sabihin nun, hindi mo pinaparamdam sa akin na secured ako, di ba? Parang gano'n. Na, dapat, iparamdam ng asawa mo sa'yo na secured ka, di ba? Hindi ka nai-insecure. Kahit sa mga babae, di ba? Parang, na-appreciate, lalo ng mga lalaki yun, kung sila sasabihan mo na ang pogi nila, diba? Parang macho mo ngayon mga ganong moments. Kailangan din nila. Minsan nga kasi nakakalimutan natin yun. Lalo na kung kunyari palagi tayong inis doon sa asawa natin na lalaki, diba? Hindi na natin sila pinapansin. Pero, most of the time, gusto lang din nila ng attention. As much as we want. Nagpapapansin lang din. As much as we want attention and desire. Kaya ang galing ng ginagawa niyong dalawa. Tanong ko, paano kayo nagyayaya sa isa't isa when someone wants to be intimate?
Actually, syempre, most of the time, si Christopher talaga yan. Paano kanya halimbawa, alis muna siya. Bubulong na agad yun. Halimbawa, ganyan. O, mamaya, Parang, mamaya, pagbalik ko, Nagbubuking na. Oo, may schedule. Ibig na sabihin, maghanda ka, di ba? Parang, kung may bago ka outfit siya, uma-outfit ka. na. Ganyan, parang ganon. So, syempre, it helps din na parang, alam mo yun, yung kilig mo na, tapos yung looking forward ka sa pagbalik, di ba, sa pagbalik niya. Yung gano'n, tapos pag malapit na siya, malapit na ako sa, ganyan, sa bahay, ganyan. So, yun, most of the time, si Christopher yung gano'n. And then, tapos minsan, alam mo yun, you send, pa rin, yung mga messages. Paano ba siya nilalande? Oo, yung parang, parang minsan yung, looking forward to that, mga ganyan, oo. Tapos, ako rin yung minsan, bebe, I'm ready. You ganyan! Ang galing! Diba? Bebe, I'm ready. Where are you? Diba? Parang na you, here na me. Parang, where na you? Ligo na me. Pero, yung mga ganon. Kasi, syempre, nung unang dati talaga nun, parang nahihiya ako. Diba? So, anong nagbago? Paano nawala yung hiya for you? Kasi siguro parang feeling ko, mas naging masarap yung pagsasama. Parang gano'n. Mas na-enjoy namin ang company ng isa't isa. And sabi ko nga, para kaming fill each other's blanks eh. Di ba? Yung, kung ano man yung, di ba, yung shortcomings, pero siya naman yung pumupuno nun. Siyempre, siya din gano'n, di ba? Wala namang perfect. So, we really complement each other. So, importante na, alam mo, na ano kayo na compatible kayo. Di ba? Sexually compatible. Yes. Yes, kasi talagang, hindi yata lahat ay nahahanap yung ka-compatible nila, di ba? I don't know kasi syempre wala nga akong comparison because first and last ko si Christopher, first boyfriend ko, and wala naman ako naging asawa ko na siya eventually. Pero sa mga naririnig-rinig ko, di ba, sa mga minsan friends na hindi nagsiging successful ang relationship and all, pero and even Christopher, sinasabi niya sa akin na hindi lahat ganun na nahanap mo yung ka-compatible mo. Yes. Paano kayong may chemistry when it yung comes chemistry, to sex when in bed. And I think meron kasing mga couples na ayaw nila aralin yung isa't isa. Parang doon nawawala May chemistry na kayo at the start, tapos naging open kayo sa isa't isa. Oo. Tapos may bago kang natutuklasan, di ba? Na, ito pala, parang mas nag-ano pala to ng fire sa intimacy namin, di ba? Ayun, mga ganun, yes. Ang galing. So, parang tuloy, alam mo yun, yung, kaya hindi boring. Kasi parang may may bago, di ba? May bago na naman na parang mas naramdaman nyo yung isa't isa, di ba? Mas nagpalapit sa inyo sa isa't isa. So, paano kayo naghahanap ng bago? Si Christopher kasi, more of, minsan alam mo, yung nadidiscover mo na lang sa isa't isa. Yung gano'n, yung parang, bawa, yung while you're intimate, diba, with each other, biglang, uy, bago yun Pwede ba? Parang bago yun bebe. Ulitin mo nga next time, ganyan. Bebe, okay, parang ganyan. At again, diba, open communication. So, kasi kung hindi sinabi sa'yo ng partner mo yun na, uy, okay yun diba? Uy, maganda yun, parang okay yun. Parang I feel so close to you, I really feel yung warmth mo pagka yung ginawa mo yun sa akin. Kung hindi siya naging verbal nun, mawawala na. Oo, baka mamaya mag-doubt ka, baka hindi niya nagustuhan yun. Di ba ganun? So you have to be very open communication. I actually call that sex evaluation. So after sex, parang ano yung nagustuhan mo, and then you verbalize it. Yes. As much as, ano yung hindi mo gusto, na parang wag na natin uulitin yan kasi parang hindi ko gusto. Correct. Pero mas okay nga na sinasabi mo na pag gusto mo yung ginagawa sa'yo at that moment, para maulit niya ulit. Yes, minsan kasi makakalimutan mo ni. Diba? Parang meron din yun. Bawa, syempre, minsan may mga yung kaibigan nyo, di ba? May mga sasabihin na, uy, alam mo, i-take mo, parang ganyan, parang something like pa-appetite or something, ganyan sa pagka kayo merong intimate moments. Parang sa amin, hindi yun, hindi applicable yung mga ganun-ganon. Parang mas natural, mas Pero wala, yung mga ganun-ganon na, hindi na namin kailangan ng mga pampagana na yan. Total, ganado-ganado sa isa't isa, di ba? Ganadong-ganado na. Hindi na. Mas natural, mas lumalabas yung authenticity nung namin. Yes. Yung
pag nandun na sa intimate moments, mas lumalabas yung talagang natural at mas nagugustuhan ng isa't isa. Oo, dun mas open ka, mas vulnerable ka, mas connected ka to each other. Yes, at mas natatanggap niyo yung isa't isa. Tsaka alam mo, pansinin mo, pag madalas kayo na intimate sa isa't isa, yun nga, mas nagiging malambing kayo, medyo nawawala-wala yung init ng ulo, yung diba? sungit mo. Yes, yung sungit mo. Tapos parang mas excited ka na makasama ulit, di ba? Yung parang gusto mo umuwi sa bahay palagi. Di ba? Yung gano'n, parang, tapos pag madalas din kami magkasama, from out of town, biglang kami na naman yung magkasama, parang the more na mas nagiging clingy kami sa isa't isa. Yung gano'n. Hindi kami nagkakabwisitan. Yung gano'n. Gets ko yung sinasabi mo, kasi pansin ko rin sa akin mas malambing talaga ako after sex. At gusto ko yung parang openness mo with your husband. That you were able also to tackle yung shame, di ba? Sabi mo, nahihiya ka nung una, conservative ka nung una. Pero parang ngayon, game ka Kasi parang syempre, over the years, talagang narealize mo, wala naman din iba talagang, di ba, na makakasama ka na sa buhay. Dahil ito yung pinakasalan mo, di ba? So, might as well, dapat talaga ma-discover ninyo yung isa't isa, di ba? Na ano pa yung mga, kumbaga sabi, just like what I said, yung ano pa yung magdadagdag ng fire, di ba? Doon sa intimacy ninyo. Hindi pwedeng, sabi nga nila, kasi yung iba, kaya naghahanap ng iba, kumbaga sa putahe, di ba? Kumbaga sa ulam, naghahanap ng ibang putahe. Pero I guess, kung open lang kayo sa isa't isa, di ba, yung communication nyo open, baka hindi kailangan yun Oo, at saka kung putahe yung pinag-uusapan namin, madami namang iba't ibang klase ng adobo, di ba? Masarap ang adobo. May adobong puti, di ba? May adobong tuyo. Depende sa gagawin mo talaga. At saka depende sa panlasa mo at that moment at kung paano mo sinasabi sa iyong partner. And bago tayo mapunta sa unspoken letters, ano yung favorite mo na sinasabi kay Christopher? Favorite na sinasabi panlambing. Ano ba? Hindi, aside from syempre, I love you, di ba? Na, kasi yung I love you namin, tas may particular spelling yun. Yung love you, baby, L-U-V. So, alam na pag love, hindi L-O-V-E. L-U-V. 90s talaga, batang 90s kami, napapaghalata. Love you, tapos yung so much namin, dapat bilang yung 3 O yun. Talaga? So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nung kaming-kami yun, di ba? Kaya minsan pag kayong, tapos binuo, I love you, sabi parang, hindi naman natin sinasabi yan sa isa't isa. Parang yung parang ganyan. So, maninibago. Pero yun nga, parang isa yun sa lagi namin na sinasabi sa isa't isa na, kasi lagi na sinasabi ni Christopher. Si Christopher naman, sinasabi niya na, yung ganun, din siya na, very particular din siya dun sa, aiksi na lang ng buhay. Kung hindi naman natin kakapaghiwalay itong argument natin ngayon, sayang yung oras. Totoo. Yun ang lagi niyang sinasabi sa akin. Ako kasi mas confrontational. Gusto ko i-confront agad yung issue. Kasi ako naman, ayoko yung kikim-kiming ko, tapos sasabog ka na lang. Magagalit ka. At saka usually, di ba gano'n ng mga couples? Kunyari, inaano mo, di ba tinitiis mo, hanggang sa sumabog ka, ayoko na. Tapos mag-history lesson ka. Parang ito ginawa mo, ito ginawa mo. Hindi, tsaka to the point sila, dahil sumabog na, wala na, doon nagiging hiwalay na talaga. Pero ito, like what I said na rin in my past interviews, never kasing option sa amin ang hiwalayan. Never. Hindi pwedeng maging option yan. So you have to make it work. And dahil hindi naman na kayo maghihiwalay, might as well, di ba, gawin nating masaya tong pagsasama na to. Sabi nga ng asawa ko, ang buhay hindi lang pahabaan, pasarapan. Yes! High five! Meron ako bibigay sa'yo, Christopher, mamaya. Baka ma-excite si Christopher. Yes! Okay! And lastly, 20 years. 20 years next year, ano pa yung gusto mong sabihin sa kanya? Nako, ano pa ba? Siyempre, di ba, minsan, usually talaga sa mga, ngayon kasi, siyempre, modern, pag sa text or sa messages, doon ka lang, minsan nga, pag magkarap, di mo masyadong masabi, di ba, yung ano. Pero, I just wanna say na, you are my answered prayer. Yun. Lagi ko naman, sinabi ko na rin yan naman dati pa na, hindi nagbabago yung pananaw ko na you are my answered prayer. The moment na pinag-pray ko si Christopher o siya, pinag-pray ko siya sa Panginoon na, Ama, ito na po yung gusto kong makasama sa buhay. At nakita ko yung pagmamahal niya, hindi lang sa akin, pati sa pamilya ko. I knew then
Sabi ko nga, too good to be true. Pero it happened. Oh, it happened to me. And it's true. Alam ko, sabi ko po na, this is the man for me. Ito na talaga yung gusto ko makasama habang buhay. And you will be forever, my answered prayer. Ayun. That's so beautiful. Diba? Answered prayer everywhere, even in bed. Yes, of course, yes. Yan. Ang galing. So now, kita pagpapromote, I know you have, dahil natin pinag-usapan dito, also, you also told me what you want to say to Christopher, everything that happened in your marriage. Now, I want to know more about unspoken letters. Kasi unspoken. Yes, What does it mean? Unspoken letters, ito yung parang mga unspoken words, di ba? Na hindi na nasabi in person, di ba? Kaya, well, pag napanood po nila yung pelikula, this is starring Kuya Tonton Gutierrez, Glidel Mercado, Matet De Leo, Tita Daria Ramirez is also with us. Ito mga newcomers natin ngayon, like si Christine Samson, one of the YouTubers or vloggers, and Orlando Sol and Deborah Sun. Marami pa pong iba, directed by Direct Gat. And alam niyo po, Atmos Creatives, nakakatuwa lang na binigyan nilang material, itong storya na to. Because, of course, ang amin pong bida dito, si Jassy Busran. Yan. Jassy Busran is our lead dito po sa Unspoken Letters. Multi-awarded actress yung batang yan na not just here, pero internationally. Kaya naman nakakatuwa na nakasama namin siya sa pelikula. She played the role of meron siyang special condition, neurodiverse ang tawag doon sa kanyang condition. So, parang, syempre, medyo may conflict sa family, family drama po ito, but with a twist. So, don't expect na, ang boring naman, family drama, hindi po kaya kailangan mapanood nyo po. Kasi it's not your ordinary family drama. Yes. And, of course, this December 13, and nakakatawa, magkakapatid kami dito nila Kuya Ton, and Kuya Simon Ibarra, of course, plays the role of our father. Ang bata niya sa totoong buhay, pero syempre medyo pinatanda siya dito, Kuya Simon. And kaya po nag-agree ako to do this after my movie with Direk Brillante Mendoza, this 2023. Because nakita ko talaga yung potential na, gusto kong gawin yung pelikulang to. Kasi, awa naman ng Diyos, nandun na ako doon sa point na gusto kong gumawa ng pelikula dahil gusto ko, hindi dahil sa kailangan. Yung gano'n, na gusto ko yung material, na-excite akong gawin yung pelikula, ganyan. At yung sa tingin ko, for me, is mati-challenge pa rin, yung ako sa craft ko, yun. So, sana bigyan niyo po ng chance ang pelikula po namin, And Unspoken Letters, kasi may bahagi dito na yung revelation. Kaya abangan nila, ano yun? Ano yung mga unspoken words na yun? 'Di ba, na napakalaking epekto doon sa pamilya namin nila Kuya Tonton. Ikaw ba meron ka mga unspoken words para sa iyong pamilya na sa tingin mo? Siguro sabi ko nga po, dahil nga eldest ako sa family, panganay ako sa magkakapatid. Siguro parang unspoken words na sa akin yung whatever happens, kahit naman nung buhay pa yung father ko, hanggang sa ngayon, kahit mother ko na nandyan, at yung mga kapatid ko, kahit may sarili akong pamilya, kahit anong mangyari at saan ako makarating, hindi ko sila pababayaan. So that's my unspoken words na hindi ko na kailangan na, huwag ka mag-alala, hindi ka na pababayaan. Hindi na yung gano'n, hindi ka na para magdrama pa. Pero that's my unspoken words for them na hanggat makakaya ko, hanggang saan ko kaya, ay talagang paninindigan ko para sa kanila. And of course, for my own family, sa mga anak namin, unspoken words ko yon na pati sa asawa ko, whatever happens, hindi ako bibitiw, ano man yung pagsubok, di ba? Of course, with the help of our Lord and yung prayers, araw-araw, sana, dahil siyempre tao lang naman tayo, di ba? Minsan, iiyak ka dun sa sobrang pagod, di ba? Oo naman. Iniiyak mo yung sobrang pagka yung, of course, yung loss of a loved one, di ba? Hindi, yung stress. Yung stress, yes. Okay lang po yan. Pag pagod, ipahinga. Okay lang yan. Pero wag na wag isuko. 'Di ba? Hindi option din yung pagsuko sa buhay. Yan ang pinakaduwag na gagawin mo, 'di ba? Pinakakaruwagan na gagawin mo ang sumuko sa buhay. So, that's my unspoken words to my family. I'll never give up whatever happens at hindi ko pababayaan yung pamilya ko na sarili at yung pamilya ko na mama ko, mga kapatid ko. Yan.
ang ganda-ganda nung sinabi mo. Parang, wow! At yan po, si Miss Gladys Reyes. Palaban sa buhay, palaban sa kama, palaban kahit saan. At, dapat, papalaban. Diba? Hindi tayo, diba? Pinagpapalit. Yes! Laban lang talaga kahit saan. Kasi wala ngang point. Bakit tayo susuko? Ang ganda-ganda ng buhay, diba? Ang sarap-sarap ng buhay. Thank you so much. Thank you so much for your time. And thank you for being so open and honest with me. Okay. Sana ulitin. Yes. Sana next time kami naman ni Christopher, di ba? Yes, please. Couple, conversation. Meron akong bring home sa'yo. Ay, talaga? Bring home sa'yo from Unprude. Ay, di ba? Thank you so much. Catch our Private Convos weekly here on One News. You can also check out the long conversation on Spotify, YouTube, and Google Podcasts. I am Doc Rica Cruz, and this is Private Convos. We are One News, all sides, all the time.